Hi guys! So flex ko lang yung ating namumulaklak na cactus dito. Daming langaw guys. Ang baho niya kasi. Ayan, nilalangaw siya. Ayan, laki niya guys. So, tapos nagtitrailing na. Yan, and then yung ating ano dito guys, oh. Sobrang lago na niya guys. Yung electric fan natin na nilagyan natin ng mga succulents. Yan. Lago na guys, oh. Binuhusan ko to ng water kanina kaya basang-basa sila. So ngayon kasi guys ay umiinit siya pero kumukilimlim. So hindi masyadong mainit ng sobra. Hindi kagaya kahapon and mga nakaraang araw. Sobrang init talaga maghapon pero ngayon medyo kumukulimlim. Ayan, oh. 2 PM pa lang. At ganyan yung sunlight dito. Yan, makulimlim. So, maganda kasi presko yung hangin. So, hindi tayo masyadong nainitan ngayon. O, diba ang lago na? Tapos yung Mendoza natin, no? Diba? Ayan. Ito yung pinain ko, guys. So, pinainan ko yung daga dito kasi minangat-ngat niya yung astro ko tsaka yung gymno ko. So, pang 2 days na yan na nakapain dyan. And may kumain last day. Yung unang ano ko sa kanya guys, lagay ko dyan. May kumain nung gabi. So, wala namang inat-ngat dito. So far, wala naman. Yan. Ang lalaki na ng gymno natin guys. Charan! Lalaki na. Yan, pinatong ko lang dyan kasi wala na tayong mapagpatungan. Tapos this one, ang ganda niya guys, oh. Ito yung baby niya. Tapos ito, yung baby ni Kiko. Yan, pinopigate ko guys. Tapos ito, lumalabas yung mga bunga niya. Ito, nakuhanan ko na to ng isa ngayon. Meron na namang isang lumabas. So, bali, pangatlo na niya yan guys na bunga. So, yung pinakaunang bunga niya ay kinuha ko na guys kasi iniisip ko nga baka kunin na naman guys ng daga, maunahan na naman ako, so itatanim ko. So yun, naitanim ko na siya at ayan, meron na naman tayong itatanim soon. Ayan, yung orange ko guys ay wala pang bunga pero nag-flower na, ito wala pa din. Ayan, so okay naman yung ating mga gymno dito, walang ngat-ngat and didiligin ko to later. Ayan sila guys. And today pala guys ay may request si Ma'am Mary Jane Ramos. So i-flex ko daw yung Medusa's hair and then yung Pyrepellar kasi gusto niyang makita. So pasok tayo guys sa loob ng greenhouse. So dito tayo guys sa area ng maliliit natin na pot. Ayan. So dito, nandito yung ating Pyrepellar. Ayan, dito tayo kasi hindi ako makagalaw. This one. Ayan po, Ma'am Mary Jane, yung ating Pyrepellar. May dumi. Ayan. Si Pyrepellar. Ito yung pinakadati ko na Pyrepellar. Lumiit siya. Kasi ito ay baby na lang guys nung Pyrepellar ko. So, yung Pyrepellar ko kasi dati ay nag-baby siya at ito yun. Tapos, yung pinaka, ano niya guys, pinakapuno niya ay nawala yung rosette. Kaya ito yung binaby niya. So, tinanggal ko at dilipat ko dito. Yan, tinanggal ko siya, in-air-dry ko. Tapos, yan, umugat siya. Nilagay ko siya dito. So, nasa labas yung pinaka-mother nito. May ugat na rin siya, pero wala siyang rosette, guys. Yan, hindi ko alam kung lalaki pa yon, pero baka sakaling mag-baby pa rin, guys. Yan siya. Yung ating Pyrepellar. And then, yung Medusa's hair naman natin, guys, ay nandito sa gilid. Ayan, nandito siya. So, parang hindi tayo makakadaan kasi puno dito, guys, oh. Ayan. Dito. Silipin na lang natin, Ma'am Mary Jane. Ayan. Nandito kasi yung ating Medusa's hair. Ayan, namulaklak siya last day. At ayan na siya. Tapos yun yung isa natin. Ayan. So, okay naman sila. Kailangan na naman nila guys ng dilig dito sa likod kasi
sobrang tuyo nila. Yan. Tapos, flex ko lang sa inyo guys, yung ating variegated polvo niya na nandito. So, plano ko to guys i-ripat. Yan. Ito. Yan. Parang root bound na to guys eh. Maliit kasi yung pot niya. Yun kasi yung susunod na size ng pot. Yan. Ito yung pot ni Lingua. So, ito. Kapat to ng ating mga Echeveria succulents. Yan, yung mga yan. Yan. Ano to guys, extra small itong pot nito. So, dahil nga, nung binili natin to ay hindi naman to ganito ka laki. So, ayan yung pinakapuno niya guys, yung nabili natin siya. At maliit lang siya guys. Ito yung natitira niyang leaves nung nabili natin siya. Yan na lang. So, yung iba nag-dry off na. And then, ayan o. Tagsituyo na. So, ito, mga bagong leaves niya sa atin. Ayan, lumabas na ulit yung carunculated sa leaves niya kasi sobrang init nga yung natatanggap nila na sunlight dito, guys. So, ayan, sobrang laki na niya. So, kailangan ko na itong i-ripat. Pero wala pa kasi ako, guys, pwedeng pag-ripatan sa kanya. Kaya naman, hindi ko pa siya ma-ripat. Ayan, o. Root bulb na yan, guys. Sigurado ako dyan kasi hindi puno yung soil mix niya kasi kung ano na bumaba na siya guys, so kailangan na siyang iripa talaga sa mas bigger na pot para mas lumaki pa siya. So lalakap yan guys lalo kapag niripat natin. Yan. Tapos dito naman yung ating lovely rose guys, ayan o, nilipat ko to dito sa mas smaller na pot. Yan, kasi nakatanim to dati sa bigger na pot, medium size ata yun guys. Oo, medium size. Ay, hindi, small size. So, ito ay extra small na pot. Ang nataniman ko sa kanya before ay small. So, mas malaki yung small. Ano ba? Ganito yung small guys, so, kalaki. Yan, kagaya nun, extra small yon. So, ito yung ating lovely rose. Ayan. Nanibago siya guys sa pot niya. Tapos, meron tayong mga leaf propagation. Ayan, buhay na guys, oh. Mga leaf propagation natin ng ating lovely rose. Kinuhanan ko to guys ng mga leaves. At ayan yan siya guys. So mga pinropa ko kaya kumunti yung leaves niya. Ayan. So dati sobrang ganda nito. Nung kinuhanan natin siya ng mga leaves para mai-propagate. So ayan. Kumunti yung leaves niya. And gusto niya talaga lagi siyang wina-water. So di ko pa siya nadidilig. Ito guys oh. Iba na yung ano ng rosette nito. Nakaharap na siya dito. Yan, hindi siya magalaw-galaw kasi nandito yung tukod niya. Oh. Tapos may mga leaf propagation tayo dyan ng Chloe and then Ellen na leaves. Hybrid Ellen. Tapos yung mga Chloe ko guys, nilagay ko dyan para ma-stress sila. Ayan. So hindi naman sila dyan masa-sunburn. Yung mga cuttings propagation to guys ng Chloe. And then snow peach ata. Ay hindi ata to. Nakalimutan ko yung snow peach ko kung alin dito guys. Kasi magkamukha lang kasi sila. So, hindi ko na matandaan kung sino si snow peach. And then yung pretty in pink ko guys. Sa malaking pot ay ito na siya. Ito yung dating dumating sa atin guys na sobrang lagas talaga. So, nandito yung husband ko nun and binuship ko to guys. Kasama yung maraming lovely rose nun at nalusaw yung lovely rose na yun guys. Merong natira. Ito na lang guys. O pero pangit na. Ayan o. Ayan yung natira na lang guys. So buti na lang may natira pa. Pero ito, kalbo din talaga to guys. Kunti na lang ang pangit na niya. Pero ngayon tingnan nyo guys. Ganda na ni Pretty in Pink. Medyo stress na rin yung color nila. Ayan. So, yung sunlight na natatanggap nila dito, talagang morning sun. And then, sa morning sun, tama lang naman. Kasi hindi naman sila talaga nainitan ng sobrang lakas ng morning sun. Parang reflect lang ng sunlight ng morning sun. Afternoon talaga guys, yung sobra. Ayan. So, ito na siya. Buti guys, hindi to nag-inarte sa atin. Kasi minsan, may din si Pretty in Pink na bigla mo na lang makikita na lusaw na. So, buti na lang hindi siya nag-inarte. So, neglected lang.
Yan, may mga leaf propagation tayo sa ilalim. Nahayaan ko lang yan guys. Tapos yung Ellen natin, no, tingnan nyo. Diba? Ang lago na ni Ellen. So, nung dinagdagan ko yan guys ng garden soil, binunot ko talaga. So, ang pangit niya. Napakita ko naman yun sa inyo. Kung napanood nyo yung video. And, ayan na siya ngayon. Yan, si Ellen. Pero alam nyo guys, kung gusto nyo talaga ng succulents na sobrang bait, ayan, mabait si Ellen guys, pero ang problema sa kanya, nagkaka-edema siya kapag nasobrahan nyo siya ng water. So, yung hybrid niya guys, sobrang bait. As in, grabe guys, ang bait-bait. Ito yung pinaka-mother ko ng hybrid, oh. Ayan, marami na akong nakuhang mga cuttings dito guys na, inano ko, pinropagate ko. Nandito sa isang malaking pot. Yan. Dito, oh. Ayan. Nung nilipat ko siya dito, hindi na siya nag-sunburn. So, nasa sunburn kasi siya, guys. Nung nandun siya sa area ng Purple Delight natin ng mga cuttings before na na-sunburn din. So, nung nilipat ko siya dito, ayan, naging okay na siya. Mga cuttings lang to, guys. Galing dun sa pinaka-mother plant na pinakita ko sa inyo kanina. Ayan. So, yun guys, ang bait-bait ni hybrid Ellen compare kay Ellen. So, meron tayong mga Ellen. So, napakatagal na nitong mga Ellen na to sa akin guys. Naka-ROS sila. So, okay naman si Ellen, mabait si Ellen. Yun nga lang, tingnan nyo guys, kapag yan yung problema sa kanya, nagkaka-edema siya. Pero, okay lang naman. Pero, iwas lang din sa sunburn guys, kasi kapag na-sunburn to, bilis din niyang malusaw. Ayan. Tapos, mayroon tayo ditong Q Marble. Ayan, guys. Si Q Marble. Ang tagal na nito sa akin. Ayan, na-stress na siya. Diniligan ko to last day. Pero, ito hindi pa nagpa-plump. Ayan, kulang pa siguro yung water. Ayan, oh. Ayan, neglected na to guys dati. Tapos, nilipat ko dito kasi sabi ko wala na akong nito, wala na akong spare. So, nag-iisa na lang siya. So, naisip kong iripat sa ganito para mas mapaganda ko siya. Kaya naman, ayan na siya guys. Ayan. Tapos, yung adulti natin na sobrang kapal, na kinuhanan natin ng cuttings guys. Ayan o. Ayan, laki pa rin ito. Kinuhanan ko ng cuttings para magbibis guys. Kasi sobra ng kapal talaga, siksikan na. So, yung kinuha natin na cuttings ay nandun. Ito yung mga nakuha natin na cuttings sa kanya guys. Ito yung una. Ayan. Tsaka ito. Ito, naginarte. Ayan o. Tingnan nyo guys. So, naglagas. Ito yung last. So, yun na lang muna sa ngayon guys. Yung ma-share ko sa inyo. Ayan. Ma-Mary Jane yun na yung ating Firepellar at tsaka yung ating Medusa's hair. Yung isa, si Mermaid's Tail ay matagal na yung namatay kasi nasa ROS yun nung dinalunan siya guys ng manok dun sa old natin na greenhouse, and then yun, namatay siya kasi nga na-rot dahil basa yung kanyang soil, and then dinalunan siya ng manok na putol pa. So, narat. Tapos, umuulan pa nung time na yun, guys. Kaya naman, wala na. So, wala na ma-Mary Jane yung aking Mermaid's Tail. So, yun na lang yung ating Firepellar and then Medusa's hair. Ayan. So, yun guys, yung itsura ng ating purple. So, maganda talaga yun. Nilagay ko dun, guys, yung ating Purple Delight. Ayan. Kasi, ganda ng view niya from here. Tapos, punta dun. Purples. Ayan. So, hindi ako guys magsasawang i-flex to sa inyo itong ating mga purples kasi sobrang ganda po talaga nila. Lalo na ngayon na sobrang mainit. And yung ating Murasaki and Peach Snow, talagang dinidilig ko sila lagi kasi lagi talaga silang tuyo, nakukulubot yung kanilang leaves. So, para maging plump yung kanilang leaves. So, mas magandang tingnan kasi kapag busog yung kanilang leaves. So, dinidilig ko talaga sila guys ng water, binubuhusan ko, sinusok ko para matagal-tagal silang matuyo. Ayan. So, that's all for today's video, guys. And I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening, everyone. Bye!